Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon ang pinakamalalang pagkakamali po ng Iglesia ni Cristo sa kanilang rally. Ang pinasampa nila ang kabayong may sungay. Sa tabingi. Dahil ito ho, binaboy ni Senator Amy Marcos ang kanilang rally. Ha? So, ito yung mga pinagsasabi ni Amy doon. Oh. Teka ha. Sa House of Representatives. At ngayon, ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Amy Marcos. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa Tagang bangag yata hinihingal na magsalita eh. Parang napakahirap. Hindi ka naman dumaan sa todong pila. Alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi Kami rin nanginginig din kami sa gigil sa'yo. dahil ako ay natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Naalala ko kasi, nga pala, no, bago malimutan, hindi ako nakapag-live niyan eh. May nakarating sa akin noon na mayroong mga senador na paakyatin doon sa rally. Supposed to be day 1 yan. Yung paakyatin doon sa mga rally. Ayun pala, nangyari, naging installment. Si Marcoleta nung una, tapos sumunod, ito naman si Amy. Diba? Akala ko pa naman nga kung sino eh. Ang inaasahan ko nga po dito, may isa pa silang hindi nilitaw. Yung witness. Meron pa silang witness na pasasampahin dyan. So inaasahan ko nga, iyon ay si Gutesa. Kaya nga sa mga comments ko sa FB, sabi ko, pwede naman sana kasi nga inuulan na kayo. Hindi ko lang masabi na wala sa inyo panig ng Diyos. Kaya pinaliliguan kayo ng ulan para magsiuwi kahit makaramdam naman. Pwede naman kayo dun sa arena. At dun nyo, dalhin yung mga miyembro na magkakasya. Lahat iobliga na manood sa mga TV nila, sa mga cellphone. Maghapon hanggang gabi. Di ba? Wala nga alis ng bahay. At lahat kailangan mag-like and share. Tapos naka-live stream din kasama ang media. Di ba? So makakarating din sa gobyerno at sa taong bayan. Tapos, sabi ko, meron kayong senador na pasasampahin. Di doon na. Meron kayong testigo daw sa flood control na project, sa flood control scam na yan, na pasasampahin din. Di doon na. Kaya lang, hanggang senador lang, naputol na. Then nakaranas din kasi ang Iglesia ni Cristo. Naramdaman din nila yung public backlash sa kanila. Lahat ng issues sa kanila, inungkat-ungkat ng taong bayan eh. Diba? Siyempre, malaking epekto nun sa recruitment. Okay, balik na natin itong si Amy. Matid ko na nagda-drug siya. Grabe, palakpakan naman yung mga IAS. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kami.
kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ito pala diktador eh. Ito pala diktador. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Grabe, ano? Alam niyo, dapat ito hindi ito pinalalagpas ni ni PBBM, ito mga ganitong pinagsasabi ni Aimee. No, kailangan niyang ilatag yung kanyang mga pruweba. Hindi porke pamilya. Kasi bansa ang sinisira ni Aimee rito. Buong bansa to, buong mundo mapipick up ito. Yan ang talagang layunin ng mga ganitong paninira. Masira ang reputasyon ng Pilipinas. Alam niyo ba na dahil dito sa sinasabing ito ni Aimee, yung ating chairmanship sa ASEAN 2026, pwede makansela yun. Pwedeng bawiin sa atin yun ng organisasyon. Sa 11, isa lang ang Pilipinas kung pwedeng pagkaisahan. Kasi masisira ang imahe ng ASEAN. Nakita nila, bagsak daw yung ekonomiya, mga ganyan-ganyan. Kasi dahil po yan, sa paninira nila ng paninira sa administrasyon, na dapat naman din, tinatapatan na po ito ni PBBM ng kamay na bakal. Talaga yung nakakasakit. Nalala ninyo yung nag-comment nung nakaraan, yung taga sa isang nakaraang live stream natin? Anong sabi nun? Kasi binabanggit ko, si BBM, hindi ako naniniwalang nice person yan. Na ibig sabihin, yung katulad ni Aimee ugali, masama. Hindi. Ibig sabihin, yan ay Machiavellian. Kasi pagka Machiavellian, bilang isang political science student, ayokong tawagin political scientist. Ang mga Machiavellian, kilala ho sila. Kilala ho sila na na tawag dito, hindi po ako bobo. Mas matalino nga ako sa iyo 100 times. Kilala po ang mga Machiavellian na mga malulupit. Mga mga clever. Ganon sila. Pero si BBM, he tried as much as possible to be nice. Pero si Sandro na nga nagsabi. Yung isang nag-comment, ang sabi niya, bago ko lang malimutan, totoo yan. Noong may Phil Trangco pa, yung bus company ng mga Marcos, kila Bongbong yun, yung Phil Trangco, grabe daw yung manager doon, ng pinagmumura ni PBBM. Kasi dumating si BBM doon sa Laguna, sa Santa Rosa tayon, nakasasakyan lang, nagtiis sa trapiko. Aba, yung manager, dumating naka-helicopter. Sabi niya, diba? Stig. Ang daming unit ang hindi umaandar. Ano nangyari? Di galit na galit yung yung mama, pinagmumura siya. Ganun. Yan ang sinabi ni Marcos, ni Sandro Marcos eh. I saw dad firing people. Sabi niya. So, nakita na rin yung tatay niya kung paano magalit. So dapat iparamdam yan dito ni PBBM dito sa ginagawa ng ate niya. 'Di ba? Kasi masama itong epekto nito. Hindi biro ito. Bago ho tayo magpatuloy, kailangan niyo po muna sana magpindot na ho kayo ng like button natin. Kasi yung nag-like po, nasa pa lang, 957 pa lang. Thank you kapatid. Diba? Pakipindot na po ng like button at pakishare po bago po tayo magpatuloy. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya. Aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumpong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Sabay ganun. Ganun na timing. Grabe no? Biglang pumasok sa utak ko si Wake and Bake. Tsaka si Digong. Ba't di niya kinukundi na yun, publicly?
Post pa talaga yung pag-wake and bake ni Kitty, tapos si Digong umamin publicly. Presidente na nagchochongke to keep him awake sa Malacanang. O sige, sabihin na lang natin ha, granting for the sake of the argument. Kasi nung panahon ng mga 80s, 70s, yan ang mga tinitira ng mga anak ng mayaman, chongke, 2 joints. Alam ni Yorme yan. Ang problema dito, kung si PBBM, si F. Elisa Marcos, ay nagdodroga kahit presidente na. Yun ang problema rito. 'Di ba? Pero kung yung nakaraan, sabihin na nating nakaraan yan. Pero hindi ko maisip paano nag-scout ranger. Tsaka isa pa. Sabihin natin, ginagawa niya yan. No? Ginagawa nilang magkakapatid. Nung panahon na kabataan nila. Dahil nga naman 'di ba? Para silang mga prinsesa noon. Easy go lucky. Oh. Pero nung isa na lang ang kidney mo, hindi mo na magagawa yan. Or else, maaga kang mag-evaporate. Di ba? Pero dito sa banat ni Amy rito, dumaang dating dito. Hanggang ngayon, ginagawa ni PBBM eh. Walang ibang tao sa Malacanang. Ay nako, loko-loko to si Amy. Kung lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Nakasabi ko lang ng ganun, gumano na. Sirang si Bong Dasa, si Edvic Cruz, Inigo. Binanggit si Bong Dasa, ito yung best friend ni PBBM. And apparently, si Bong Dasa patay na, matagal ng panahon. Boy, Sak Anton, alam po ninyo yan. Paano? Nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo. Diba? Ganun ang tirada, no? Tumawid na ng 1980. Habang nagbabasa ng script. Sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, sabi ng mga tao, 16, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte yata yung bagong laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Yan ang kwentong bukid ni ni pangalan nito, ni Duterte. Kaya lang ang problema, sinabi rin naman mismo nung PIDEA, wala naman. Yan yung fraud ni Duterte, 'di ba? Na na meron siyang sariling drug watch list. Ang tanong, paano yung vetting process niya? Galing sa mga chismosa? Alam naman na at the time 'di ba? Bad trip na siya kay PBBM. And besides, kung talagang ayaw niya kay BBM dahil addictus, gaya ng sinasabi niya, bakit noong 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hindi niya binabanata ng ganyan si PBBM? Di ba? Bakit noong 2021 lang, October and then November 2021, binanata niya na ng ganyang kwento na may nagkokok? At yun ang tinitirada ngayon dito ni Amy. Yung naratibo na yan. Palagay ko nga ang source ng mga ng mga DDS, ni Digong, ni Maharlika, wala hong iba talaga. Ang source nito sa kwentong ito ay si Amy Marcos. Abangan natin pag malapit nang mamatay si Digong, wag naman sanang mangyari agad. Dahil gusto kong pagdusahan niya yung mga kasalanan niya sa loob ng 30 anyos pa. 'Di ba? Sa piitan. Pag malapit nang mamatay, balay nyo mag-confess. Hindi ako ang author ng ADEC sa BBM. Ang nagbigay ng script, putang inang iyang babae na yan, tabingi ang mukha, ate niya si Aimee, para siya ang makandidato magka-presidente. Hindi si Bongbong. Sabi ko nga dati, si Bongbong mabait na tao. Baka magalit yan sa akin. Tayin ako niyan. Di ba? Malay nyo.
Biglang magganon si Duterte pag malapit ng Matodas. Ikanta ito. Kasi si Maharlika nagparamdam na eh. 'Di ba? Na ito ang source, si Jaime. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod Pangulong Rodi. ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at Katarantaduhan yan. Huy! Ang nangyari nga kahit user pinagpapatay nila eh. Alam niyo ganito yan. Kung may papatay po, kung di ba may bayad yung patayan noon sa Tokbang, o sa Tokhang nilang naging Tokbang, masarap patayin si Bongbong Marcos. Bakit? High profile yan eh. Oh. 'Di ba? High profile 'yun. Magkano nga po yung bayad pag high profile? Oh, 'di ba? Tapos gagawa na lang ng kwento. Ito ang tunay na drug lord. Ito ang supplier ng Luzon. Oh. 'Di ba? Tapos magkano na 'yon? Alam ko billion 'yun, 1.5 yata eh. Tanungin niyo si Bongo. pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party, nagarapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pagpapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa akin, talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kalokohan! Kalokohan na ini. Ilang beses na laging nakikita sa kampanya magkakasama kayo eh. Oh, lagi kaming bumubuntot. 'Di ba? Tapos isa ka sa mga tumutulong, kumakausap doon, kumbaga parang advance party doon sa mga LGU. So granting again, kung totoo ito, hindi ka pala talaga dapat pagkatiwalaan ng bayan. 'Di ba? Ibig sabihin, imagine, 'di ba? Pinagtakpan mo. O halimbawa, Addictus Benedicto si Borgie, saka yung anak mong gobernador, yung umunguya ng dila, pagtatakpan mo rin, paglilihiman mo ang taong bayan. Hindi ka public servant, hindi ka mapagkakatiwalaan. 'Di ba? Hindi ka magandang kasambahay. Bantay sa lakay ka. Ay nako. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Nakaban? Kampanyahan noon, labas-pasok lang naman din siya doon eh. Kalokohan yan, Jaime. Nakaban. Wala, matindi talaga to. Imposibleng iban doon ang kapatid ng Pangulo. Imagine, senadora ng Pilipinas, pupunta doon, sasabihan, ma'am, banho kayo rito. Yeah, sa BBM HQ, sa Mandaluyong, yung Kulay Bloom Building, yun ang sinasabi niya. Kami nga, hindi nakaban eh. Madali nga lang kaming nakakapasok dati doon eh. Noong kampanyahan, may password nga lang kami ron eh. Ang Team Goldfish. Pagdating doon sa gwardiya, may binabanggit lang kami. Bukas ang pinto. Pasok yung sasakyang dala ni Papa Vin, yung taxi. Pasok yung mga motor namin. Ikaw pa, ibaban? Lalo nang naging presidente si BBM, pagbaban ka pa? Wow, heavy!
Heavy nito mga kapatid. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Yung sinabihan ko, siya at mga taong nasa Napakatarantado naman ni BBM, ano? Kung totoo yung sinasabi niya. Biri mo nangangampanya kayo, tapos bibira kayo ng magda-drugs, gago. Kalokohan itong pinagsasabi nito. Kung ako man siguro, sabihin natin, adik na adik. Abay, kahit papano, hindi ko pakikita sa mga Naalala niyo yung kapatid ni Herbert Bautista? Si Hero, yung adik, na naging city councilor ng District 4. Nag-resign po yun. Hindi yun nakatapos ng isang termino. Nag-resign yun. Pero, walang balita sa mga campaign team niya na nakikita nilang kumakarga yun. Kaya lang hindi na kaya ng utak niya yung sobrang hilulot. Pagkausap mo ulit hilong talilong talaga doon mo mapapansin na may amats Pero hindi nakikita ng mga tao, ng mga staff niya. Walang ganong balita. Pero ito pa pang national pa, papakita sa campaign team. Wow, heavy gat nito ni Amy. Paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid. Nabuking ka lang magkano binayad nito? Sa balita nga sa mga taga-Comelec Kaya lang ang problema, nanindigan yung mga commissioner. Tsaka maliwanag naman sa political law. Na hindi mo pwedeng idigyo yung pinaka-leading na kandidato ng dahil lamang sa mga kung anong chika. At paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya? Nagsisilbi ng maayos ang presidente. Mapalad lang kayo, mga animal kayo, kasi hindi pinanindigan ni PBBM yung pagiging niyang malupit na katangian ng isang Machiavellian. Hindi niya pinanindigan sa inyo. Hindi niya kayo pinaliguan ng mura katulad ng manager ng bus company niya noon. Kaya umabuso Dapat hindi nagbago si PBBM dahil sana yung taong bayan sa estilo ni Digong. 'Di ba? Na malupit. Tapos ang galing sa tatay niya. Na malupit, sabi nila, diktador. So hinahanap po ng taong bayan yun. Yung maladiktador na sistema. Yung magdidisiplina sa taong bayan. Kaso biglang ang lamya ni PBBM Kaya etong mga destabilizers, nawili, yun pala. Meron palang itim na ahas, hindi ho pala puti. Diba? Si Amy pala. Ang nasa likod. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lang sinungaling si Amy. Sinungaling ang aling ito. Ilan na bang pictures ang nagkalat, di ba? Nagpupunta siya ng Malacanang. Pag meron silang yung mga senador kasama, pumupunta siya doon, kasama siya. 3 taon? Wow. Nasaan kaya lumilipad ang utak nito ni Amy sa mga oras na yan? Nasa planet Mars? Walang Malacanang doon. Tara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Babanggitin niya dyan kung ano yung mga desisyon na tama naman. Diba? Alam niyo yung nagkakabuhol-buhol yung dila. Sinerch ko dati yan kasi may nagsabi na yung nagkakabuhol-buhol yung pagsasalita, ganun. No? Yan daw po ay isang palatandaan, i-research nyo. Yung mga nag-psychology rito,
Sa mga psychiatrist, yan daw po ay palatandaan ng isang matalinong tao na yung at the same time ay multiple information ang pinaprocess ng isip niya. Ang problema po natin, hindi kaya ng bibig natin na sabay-sabay itong ilabas. At ang nangyayari, nagkakasabay-sabay yung nasa isip niya, hindi niya tuloy agad ma-process kasi kinakailangang i-tame natin yung dila natin. Kung aling information ang sasabihin natin, kailangan nating i-tame yan, yung ating isipan para masabi ng maayos. Nung nagtuturo ko sa free call center training ko dati sa TESTA, ganun din. Ang sinasabi ko sa kanila kasi nangyayari talaga yan. Palatandaan yan ng isang, stuttering, tama. Palatandaan yan ng isang matalinong tao. Maliban na lang kung talagang may diferensya bago magsalita, iba na yun. Diba? May physiological issue na yun. Pero yung normal na tao, tapos ganyan, sa harap ng pressure, palatandaan ng matalino yan. Ganyan nga ako eh. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit ka ng droga. Tinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. So, yung pagkonsinti ho sa mali, anong tawag ni Amy doon? Yung pinairal ni Bongbong, ang batas. 'Di ba? Kasi alam niyo naman po rito sa Pilipinas kayo na nga rin na nagsasabi, bakit ganon? Yung nahagnakaw ng saging, ng mangga. Hindi si Amy nanakaw yung mangga, taga Sambales, nakulong agad. 'Di ba? Kasi caught in the act or just committed a crime. Kaya nahuli agad na nakulong. Oh. 'Di ba? Bakit hindi agad yung iba hindi agad nakukulong? Nakakanginig ng talaga ng laman to si Amy. Si Digong ang gusto niyang mangyari dito lilitisin. Naku ho. Paanong lilitisin si Digong? Wala ngang complainant dito sa Pilipinas kasi walang tiwala rito. Dahil ang bansa po natin, meron po tayong tinatawag na failure or selective, tawag ko dyan, selective failure of justice. In short, justice. Kapag ka ma-impluwensya, 10 taon sa piskalya. Diba? Pagkatapos noon, dumating sa korte, malabo. Diba? Malamang dismiss. Kung matuloy naman sa korte, kailangan ng matinding public pressure. Pagdating sa korte,
Nako, tatlong dekada bago mahatulan. Kapag kagurang na, wala na, i-dismiss na. Pag lumamig na ang issue. Ganon dito sa Pilipinas, kahit yung ebidensya nagsusumigaw. 'Di ba? Iha-house arrest pa or hospital arrest pa. Ay nako, kaya tama yung desisyon ng mga biktima ni Duterte sa ICC magkaso. May ginawa may pinapatay, inamin in public, under oath. Bulag ba kayo para hindi yun maintindihan na siya mismo tanggap niya ang kanyang ginawang mali at ang pananagutan nito? Nako, Amy. Pala ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Hindi naman yun malaking deal. Hindi yun big deal. 'Di ba? Obligasyon ng lahat ng mga naging pangulo o ng mga pangulo ng bansa na kapag ka mayroong nauna sa kanya na pangulo rin dati, namatay, obligasyon niyang siguraduhin ito'y malilibing sa libingan ng mga bayani kung iyon ang kanilang hangarin. Nagkataon, 'di ba? Hindi isinagawa ni Pinoy, dahil ang dami pang mga petition noon ng kung sino-sino. Pagdating ni Duterte, wala na, final na yun Ano gagawin niya? 'Di ba? At saka yun ay campaign promise niya. Putragis, kahit man lang yun, 'di ba? Natupad niya. Yung mag-jet ski, hindi nga niya ginawa. Joke lang pala. Pati yung corruption, joke lang din pala. Ano problema doon, Amy? Obligasyon niya yun. Hindi yan dapat tanawin ng utang na loob. Sapagkat may batas. Ang utang na loob na dapat tanawin ay walang nagko-compel sa iyo para gawin ito. Pero gumawa ka ng pabor sa kapwa mo. You extend your hand or you do an extra mile. 'Di ba? Yun ang dapat tanawin ng utang na loob. Pero yan, bayad si Duterte. Bayad si Digong dyan sa ginawa niyang yan. Sumahod yan bilang Pangulo ng Pilipinas na may obligasyon na siguraduhin na yan ay sa katuparan. At obligasyon ng pamilya Marcos na sundin kung ano ang terms na pagkasunduan doon sa Korte Suprema, na palihim, na ito'y ililibing, walang grand parade. Lahat yun, pati oras, sinunod nila yun. Yun lang pinagtatatalakan mo, Amy, pero hindi ka napipiko, nahuhukayin ng bangkay ng tatay mo. Nakakahiya naman sa mga Marcos loyalists, no? Na nagagalit doon. Pero ikaw, ay, Diyos Maria Josep. Sabog yata talaga to sa botox Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Tapos, pagkatapos ng salita niya nito, inanunsyo, wala na, tapos na yung rally. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Ayan na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang... Putang ina. Ay, grabe ha. Grabe to ha. So, si F. Eliza, parang ganito. Wala akong mangko rito Parang ganito lang, no? Nandito, may jampong. Kapito Diba, nandiyan mapinsan, no? Mapamangkins. Cook muna. Sigot-sigot muna tayo. Halika na. Sandro, alokin mo mga pinsan mo. Upo kayo. Kakarga tayo ngayon. Ganon? Pang-ina, hanep, Amy Alam niyo, wala pa. Ito lang wala pong adik. May mga kapitbahay akong adik. May pusher pa nga
tinanong ko, kapag kayo ba bumabatak, nagtatawag ba kayo ng katropa, ng kapwa nyo adik? Kung hindi, no? Sabi nung isa sa akin, no? Yung tagatapon ko ng basura. Nagtatapon dito yun pag walang pang ganun. Uy, patapon ka ng basura. Sabi ko, Timang, walang basura, naunahan ka ng babae. Yun na, kuya, gusto mo, lilinisin ko tong garahian mo, tsaka tong alaga mo, linisin ko makakuha lang akong basura. Kailangan lang talaga. Alam ko na kailangan nun karga ka na naman. Pag magdodroga kayo ko. Di, kaya bangkain talaga, hindi ko na kaya Ulcer pala. Sabi ko sa'yo, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Sagutin mo ako ng tapat. Pagka ikaw ba kumakarga? Hindi, no? Pag tigilan mo ako, nahuli ka namin sa bahay ninyo, kako, nung gabi, pati yung tinupi mong kutsara, umamin ka na. Tanong ko lang sa'yo, hindi kita pabubulis. Pag ikaw ba kumakarga, nagtatawag ka? Sabi nyo, gutong na, hindi, no? Ba't pagtatawag ko pa? Sabi niya, akin na lang yung suluhin ko yun. Solve na solve ako doon. Ba't ako magtatawag? Kung marami kang supply, tatabi ko yung iba. Bakit ko tatawag yun? Hirap kumita ng pambili. Baka naman sabihin ni Aimee, hindi sa kanila, kaya naman ganun, pinangaan lang kasi maraming supply, mayaman. Kaya nga po mga kapatid, sana sumang-ayon kayo sa akin. Bigyan natin ng public pressure yung mga anak ni Aimee. Si Imelda, si Irene. Lalo yung mga anak ni Aimee, magsalita kayo. Borgie, yuhu! Borgie! Magsalita kayo. Tsaka yung anak mo, yung kapatid mong governor, tsaka si attorney. Diba? Magsalita kayo. Inalok ba talaga kayo ng droga? Parang cornic lang. Diba? Parang parang normal lang sa pamilyang Pilipino pag kumakain kain kayo. Kay Aimee, sa kwento ni Aimee, na-imagine ko talaga. Nagdadrugs no? Hindi ko alam kung ginagawa pang nag-cocaine Ano ba yung sinusubo, ganon? Halika, subuhan kita. Halika rito, drugs muna tayo. Coke muna tayo. Inday! Yung katulong. Day, halika rito. Subuhan mo yan. Ganon? Animal. Ay nako, Aimee. Horrible to. Sabi niya, dahil sa paninira niya na amin niya din na si Diggs ang nagde-decide para ipapatay. Tama, di ba? When emotion is high, intelligence is low. Lalo lang niyang inimplicate si Digong. Nga, no? Tama ka doon. Miss Jasmine, thank you sa pamasko. Yari ka ngayon, Aimee. Yari ka sa mga DDS. Ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong... May tanong lang ako mga kapatid. Bakit, granting for the sake of the argument, totoo yung sinasabi ni Aimee. Bakit kaya hindi siya nag-claim na inalok siya? Hindi niyo ba napansin sa mga nakapanood na nito kagabi? Hindi niyo ba naisip yun? Bakit kung sino-sino sinasabi nilang inalok? Pati mga anak niya inalok. Bakit si Aimee hindi inalok? Baka hindi tumanggi. Mamaya. Ibang pinangarap, kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Ikaw lang. ikaw lang. Gusto kong... Hindi, alam nyo kasi, tinitira niya yung mga anak ni BBM. Hindi ba nag-aaral sa abroad yung mga yun? So kung nag-aaral yung mga yun sa abroad, kailan yung nag-drugs? Noong mga edad 5 taon, 10 taon, ganon? Grabe naman, record breaking nun. Di ba? Yung mga anak ni Bongbong Marcos, si PBBM, ni Attorney Liza Marcos, ng First Lady natin, nagdadrugs, ganun kababata. Napakawalang kwentang pamilya naman pagka ganyan. Diba? Dito lang makikita mo tama si akala ko ako lang meron din pala nakaisip noon Diba? Bakit hindi inalok si Aimee? Biro ko nga baka hindi tatanggi. baka magbabalot pa. Pag take home. Ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador. Kinatawan. Tigilan mo ako, mabuting gobernador.
Kinanamo yung pera ng tobacco excise tax. Oh. Anong ginawa niya ro sa 64 million tobacco excise tax? Ang ginawa niya ron, hindi niya sinunod yung guidelines. Parang confidential fund yon. May guidelines. Ibig sabihin, pwede mong gastusin pero hindi pwedeng ayon sa trip mo. Anong ginawa niya? Ginamit niya sa mga pet projects niya. Bumili siya ng mga China-made na sasakyan na Photon. Kaysa yun daw yung pang mga gamit ng mga tobacco farmers, panghakot ng mga produkto nila. May mga barangay, siguro mga katropa yung mga punong barangay, wala namang taniman doon ng tabako sa lugar nila. Bakit meron? Di ba? Nagkaroon pa nga ng congressional investigation noon eh. Hindi siya nagpakita doon, ang nakulong doon sa Kongreso na contempt yung mga kawani ng provincial government na pinadalo niya. Tapos siya hindi dumalo. Sinong itinuro niya doon na salarin kung ba't hindi siya dumalo? Utos daw yun or advice daw ni PBBM sa kanya na wag daluhan yung congressional hearing. Pwede ba yun? Congressman dati si PBBM. 'Di ba? Di parang sinabi niya, bastusin mo 'yan. Langiya ka, I mean, naaalala ko pa yun, 20 18 ata yun. Langiya. Mabuting gobernador. Charot. Kamusta naman kaya yung mga tobacco farmers? Pinalitan mo ba yung pera nila? Binalik mo ba? Bilyonarya ka, hindi mo naman naisip na nagkamali pala. Alam mo kung ako ang public servant, nakagawa ko ng ganyang maling paggastos ng pera ng bayan, tapos sinabihan ako ng COA na meron kang disallowance, ibabalik mo. Ibabalik ko talaga. Di ba? Para tapos ang issue, nagkamali ko eh. Sa laki ba naman ng sahod ko naman? Kung ang ibabalik ko lang naman, 64 million lang, ang sweldo ko 150,000 bilang gobernador, gasino yun. Di ba? Dinatulungan ko pa yung taong bayan. Senador, hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. No, nabawi nyo naman eh. Kaya lang ngayon nilubog mo. Ngunit nilubog mo, patunay na mayroong baliw sa pamilyang Marcos. kagustuhan kong maging responsableng anak. Matupad ang pangako ko sa akin. Responsableng anak? Anong ginawa mo? Nangagawa ka ng asawa. Ni P1. Alam mo, kung pangarap mo maging responsableng anak, dapat kabilang doon iisipin mo na yung pamilya na crush mo may anak din na maaapektuhan sa kalandian at kalibugan mo. Diba? Tama po. Ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam. Duterte narratives pro-China. Well, so many times, di ba, na-explain ko na yan. Kapag nagkaroon ng digmaan ng dalawang bansa, Taiwan, China, kahit sabihin pa natin neutral, kahit itaboy pa natin ang mga Amerikano, pati yung mga tisoy, kahit pati yung mga ipinaglihis sa mga Amerikano, idamay na rin natin, pati yung may crush sa mga Amerikano at Amerikana. Pati damay na natin, pati yung mga nagpapablanti ng buhok, alisin natin sa Pilipinas, damay pa rin tayo dyan. Engot ka ba? Mag-aral ka ng geopolitics, Senator Amy Marcos. Dahil
Sa kasamaang palad, ang location ng Pilipinas, pinaka-gate tayo ng isa sa mga mahalagang karagatan sa paoras na yan. Actually, ng 2 karagatan. Kapag nakapasok ang digmaan, kakailanganin ng mga Amerikanong mapasok ang South China Sea. No. Pag hinarang natin sila, sasakupin lang nila tayo. Kaya natin sila. Kapag yung mga Chinese naman, syempre, ayaw nila na yung mga Amerikano makapasok sa South China Sea sapagkat ang makakontrol ng South China Sea ay meron ng 85 to 90% chance of winning. Hindi gugustuhin ng China ang bakbakan sa mainland. Dahil marami sa kanilang matotodas at malaking pinsala, dekada na naman ang aabutin para sila makabangon. Hindi nila gugustuhin yung kaya as much as possible, dalhin agad nila ang digmaan sa Pacific Ocean. And to do that, they need access. Hindi po sapat yung sa pagitan ng Batanes at ng Taiwan, yung Bashi Channel, nakakapiranggot ilang kilometro lang. Kailangan nilang makalusot sa parte ng Samar, sa parte ng Mindanao, para makaharang agad sila sa mga barko ng mga Amerikano na dadaan dyan sa parte ng Timor-Leste at Indonesia. Para ma-ambush nila sa Pacific Ocean pa lang. 'Di ba? Ganun ka-importante ang location natin. Alin lang sa dalawa? Sino ang gusto nyong sumakop sa atin para mapakinabangan tayo sa giyera? Ako mas gusto ko ng mga Amerikano, hindi tayo ninanakawan ng mga teritoryo. Kung matapos ang digmaan, 'di ba? Baka atin na yung buong South China Sea. Hindi naman. Yung West Philippine Sea, atin na. Pero kung China ang manalo, 'di ba? Ngawa tayo, lahat tayo alipin. Malukulukong to. Palibasa, laki ng kinikita sa China. Darapalang takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino. Sige nga, sino hindi kaalyadong ginipit? Pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Yan ang lahat ng nasa script nila. 'Di ba? Kunwari si Duterte, inosente, matandang may sakit. Hindi porket matandang may sakit, exemption na. Tandaan nyo, Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Galit kayo sa Bendalo, tapos gusto nyo si Digong ilibre, 'di ba? Huwag papanagutin. Gustong-gusto nga niya eh. He was the one who admitted publicly under oath multiple times during his presidency. He admitted way back in 2016, 2017, sinabi niya, ang kanyang kasalanan na kanyang inaamin ay ang EJK. Yung mayor pa lang siya. Nung naging mayor na, 'di ba? Mas marami pang inaamin. Tapos sinasabi pa niya na dapat magmadali ang ICC kasi baka mamatay na sana siya. Dumating nga, nahuli tuloy siya. Ano to, Aimee? Hindi ka na nahiyang kapalang mukha mo? Hindi ka na nahiya ron sa mga biktima ng idol mo? Anong puon mo? Grabe ka. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Ito problema eh. Pati yung galaw ng kalikasan. Bakit? Yun bang paglapastangan ng mga tao sa kalikasan nangyari ngayon lang? 'Di ba? Dumating si PBBM, inanunsyo na ni Duterte, talamak ang korupsyon. Sa panahon niya, 2020, inanunsyo niya dahil hindi niya raw kaya yung korupsyon diyan sa DPWH. Ano pinamahan ng gobyerno? Anong pinamahan ng mga struktura? 14,000 halos na flood control projects. Ang tanong, totoo kaya yung 14,000 na yon? Nasaan kaya yung mga yon? Nag-i-exist ba talaga lahat yon?
yung 14,000 flood control projects. Ang dami nun. Oh. 'Di ba? Wala siyang ginawang ganitong aksyon ng mag-investigate na ICI, 'di ba? Wala, may napakulong. Nasaan na kaya? Yung mga kuto, walang big time na ginawang, 'di ba? Anong nangyari? Chinismis lang na hindi nga kayang pangalanan ni Greco Belgica. Yung mga inimbestigahan niya. Oh, para lang masabing, hindi, may inimbestigahan kami. Hindi, kumusta naman? Di ba? Si Duterte, nagsalita. Sino mga binanggit? Kontraktor ba? Hindi ho. Mga kongresista nakalaban sa politika. Pero may pinakulong ba na mga politiko? Wala. Oh. Isisisi mo. Minana yun ni BBM. Oh. Hindi lang agad na-aksyonan niya ng 3 taon dahil kupal etong si Bonoan. Na dapat siya yung umaksyon dyan. Siya yung DPWH Secretary. Na busy ang Pangulo sa pagpopromote ng ekonomiya ng bansa. Dahil ang minana natin ay bumabangon pa lamang mula sa pandemic na nabaon sa ilang trilyong utang yun ni Digong? 7. Diba? Hindi birong utang yun. Wala pong pinamana si Duterte na napakagandang ekonomiya, kagaguhan yun. Sige nga, anong naitatag ni Duterte noon na nag-generate ng income para sa kabanang bayan ng Pilipinas? Wala. Oh. Pandemic na nga lang, patay ang ekonomiya, patay, di ba? Walang puro ayuda tayo. Pagkalaki-laki ng nautang, talamak ang korupsyon. O gamot na lang ng tao para maligtas ang buhay, pinagkakitaan pa. Pinasukan pa tayo rito ng pogo. O, kamusta naman ang resulta? Sinong luminis? Pangina, Amy, para kang tanga na talaga dyan, ha? Baka bagong singhot ka, bago sumampa. Ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, sino kaya mukhang healthy sa kanilang dalawa? Di ba? Si BBM normal, hindi naman tumatabingi yung ilong. hindi naman baliw-baliw. Kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador. Ito na yung BBM resign na hindi niya po binanggit ng diretsahan. Kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magka-3 taon na tayong hindi nagkakausap. Wala kang kwentang kausap. Nagkikita kayo sa Malacanang. Eto pa. Naisip niyo ba to mga kapatids? Ha? Hindi ba kada linggo meron silang family day, 'di ba? Oh. Ang tanong, Amy, nasaan ka? Nagpupunta ka ba? 'Di ba? Nagpapakita ka ba doon? Parang hindi naman eh. Oh, saan na ba yung picture natin 'yan? Ito weekly 'yan, nagpupunta sila. Oh, andun yung ibang mga Marcos member, di ba? Mga pamilya Romualdez nagpupunta. Ilang mga pictures yun, pinupost nila. Kasalanan na ni Amy, ba't di siya nagpupunta? Pagkakataon para makausap si Bongbong, para makausap si Bonget, si Utoy, di ba? Si Adeng. Bakit hindi niya ginagawa? Kalokohan ni Amy talaga, oo. Taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Tama ho kayo dyan, Aaron Villarreal. Naghukay siya ng sarili niyang libingan sa kanyang political career. Ito ngayon pa lang, kakantsawang ko na ang boboto uli kay Amy ng mga Marcos loyalist. Wala kayong pinag-iba. Mga wala kayong kwenta para sa taong bayan, sa kapakanan ng bayan natin. Kayong mga boboto muli sa 2028 kay Amy,
Uulitin ko, mga wala kayong kwenta na mga loyalista, mga wala kayong kwentang Pilipino. Inulit yung ginawa nyo nitong 2025 na binoto nyo si Aimee dahil alam kong nabayaran kayo. May mga binabaan sa inyo. Lalo niya yun sa parte ng Caloocan. Norte at sa Bagong Barrio. At sa ibang lugar pa. Dito nga lang sa amin grupo ng mga tibak na galit sa kanya. Naging naka-payroll sa kanya, taga-kabit at taga-bantay ng kanyang tarpaulin. Yung grupo ng Akbayan at grupo ng Gabriela. Pero sabi nila, sayang ang bayad. Pwede na to. Pero hindi namin yan kinakampanya, hindi rin naman namin yan iboboto. Ganon kayaman. Di ba? Kaya nako, sa mga boboto uli kay Aimee, shame on you. Advance ko nang sinasabi. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Gusto kong itanong kay PBBM Total, nanonood naman sila ng vlogs natin Mr. President, ito po ba itong ginagawang to ni Aimee, mapapatawad nyo kaya siya? Hanggang ilang beses mo siya kayang patawarin? No? Binalik ko lang yung tanong. Kasi sabi ni Aimee, papatawarin naman daw niya Pero may kondisyon. Ang gusto ni Aimee, mag-resign si BBM. Nandito na siya sa punto ng BBM resign part ng kanyang script. Hindi niya lang kayang isigaw kasi magagalit yung mga INC sa likod niya. Kaya dinaan niya sa ganito. Na pangungumbinse. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Grabe, no? Parang totoo, no? Kung sino yung dapat mauna. Nahiya pang banggitin yung mga Duterte. Ito sinasabi niyang ito na hinihimok niya na mag-resign si PBBM. Sino ba makikinabang? 'Di ba? Mga Duterte. Ano bang meron sa mga Duterte at nagkaganito itong si Aimee? Maliwanag naman po talaga, kahit ang mga DDS, hindi siya pagkakatiwalaan. Hindi siya iboboto. Mga iglesia lang ang bumoto rito kay Aimee, kaya kahit papano, nakasabit ng nakaraang halalan. Yun lang ang mga pikit mata ang bumoto sa kanya. Kahit na sila nangangamba na ganito ang gagawin ni Aimee, manggugulo, di ba? Pinagkaisahang tulungan, ito yung problema Ito yung kanilang responsibilidad sa bayan na dapat baguhin na nila. Mga DDS, hindi lahat yan binoto si Aimee.
Yung mga Tangi yun binoto. Yung mga hindi na nag-iisip. Pero maraming hindi binoto yan. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Feeling niya kasi kagabi, pagkatapos niyang magsalita, magkakaroon ng public outrage. Part ng script yan eh. Kailan isasalang si Amy, yung mga ganon. Ang problema kasi, no, yung mga tao sa EDSA hindi dumadami. Yun ang sa analysis ko ha. Again, opinion ko to. Yung nasa EDSA, naalala niyo yung kinontent ko dati, bakit dalawang venue? 'Di ba? Kasi pinaalam rin ng INC yon pero binitiwan nila. Pero yung mga DDS pala ang gagamit. Ang INC ang magpo-provide ng dami ng tao. Ang magpo-provide ng lusob, etong mga nasa EDSA, tong mga Katoliko. Yung mga Muslim, yung mga Katoliko, mga Muslim na mga magpapautos sa kanila. Tapos yung 300 na nasa military natin magkukudeta. Yun ang plano eh. Ang problema, yung civilian component nahaharap talaga sa paglusob, wala. Yun din ang failure namin kung ba't di namin napababa si Gloria noong 2001 eh. Wala sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo nakapagpababa ng Pangulo dahil sa dami nila. Dahil nung oras ng kaguluhan na ang kasunod, naglaho na sila, pinauwi sila. Dahil ayaw nila ng gulo. Pero yung mga politiko, ang gusto ay gulo. Di ba? So, wala. Wala rin naman sa kanila, wala rin naman doon sa kanila yung yung tag dito, yung bukod sa civilian component, yung civil society, iba't ibang grupo na binubuo mga militanteng grupo ng mga kabataan, wala sa kanila. Kaya hindi sila nagtatagumpay. At ngayon, I don't know kung natuloy kung may permit na naman sila ngayon hindi ko pa alam. Pangatlo, alam ko, 3 araw bubunuin nila doon. Akala ni Amy rito, magkakaroon na ng public outrage, pati nung kay Marcoleta, na speech niya. Kaso wala eh. Ang nangyari ulan ang dumagsa. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Wow, bongga. Hindi aalis. This is what I'm sure this is what's gonna happen in case PBBM resigned. Iimbentohan yan ng mga peking kaso. Lahat ng problema sa flood control, yung mga sangkot dyan talaga, libre na yan. Ang magpapakasasa, ang mga bababad dyan sa kulungan at pasasaluhin nila ng lahat ng responsibilidad dyan, si Martin Romualdez, na isa pang loko-lokong nagpabaya sa Kongreso. Wala sanang ganitong sakit ng ulo kung di nagpabaya si Martin eh. Hindi ko sinabing nangikbak si Martin sabi ko nagpabaya. Okay? Isa sa inaasahan ni PBBM. Diba? Ngayon, may sakit sila ng ulo. Kakasuhan yan si PBBM. Tanim kaso katulad kay Leila de Lima. Ang tanong, sasama ba si Amy sa kulungan? Yan na, si Amy na ang magja-justify na mga kapatid, daanin po natin sa proseso. Buhay naman po yung inyong dating Pangulo nandun sa loob ng piitan. Patas na po sila ni Tatay Digong. Naks. Pareho po sila ngayong nabubulok sa kulungan.
Karma ang tawag dyan. At the same time, nare-rehab ang aking kapatid. Ganyan ho ang mangyayari dyan. Diba? Tapos si Sara yung pumalit. Siyempre, pagdating ng 2028, manalo na naman si Sara. O yari ka BBM, baka doon ka na mamatay sa kulungan. Alam kong nakikita ni Amy ang panganib na yan. Pero bakit niya binabaliwala yan? Hindi rin naman siya magiging presidente. Imposible na maging presidente si Amy. Imposible yan. Hindi magiging presidente si Amy. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Anong alam mo sa katapatan? Ngayon, eto. Naalala ko, panahon pa lamang po. Ito po'y December 21. No, ang petsa nito. 2022. Sinisiraan na pala ni Amy Marcos si BBM diyan sa kanyang pelikula na siyang executive producer na Made in Malacanang. Yan ang kanyang, dito. Maraming mga kababayan na natin, di ba minsan kinover ko to, parang isang beses lang, dalawa. Pero may mga nagsasabi, ba't ganun? Parang ang bobo ni Bongit doon. Tapos sobrang bida si Amy. Sabi ko, hindi. Siyempre, pelikula niya yan. Kung sino ang gumastos, yun ang bida. Ito na nga po pala yung sagot. 2021 pa lang, hindi pinatawid si PBBM sa ng taon, sinisiraan na ni Amy. Inuunti-unti na. Bakit? Di ba? Ito ho yan Kapag maagang natanggal si BBM sa pwesto, si Sara papalit. Sino ngayon ang Vice President? Siyempre siya. Diba? Siya yung magiging Vice President. Tapos ang gagawin niya ngayon, ipapatrahano niya si Sara. Baka ipapatay niya si Sara. Patay. Sino ngayon ang magiging presidente? Si Amy. Nahatulan si Amy sa kasong pagpatay nung araw. Kay Archimedes Trajano. At natuwa nga ako kay Benji Contreras kasi na-post niya yung Justice for Trajano dahil hindi magawa ng mga Marcos loyalist yan na aminin na may ganyang kabalbalan si Amy na siya ay nahatulan, di ba? Sa kasong pagpatay kay Archimedes Trajano. Pero nagawa ni Benji Contreras na ma-post yan. Tingnan nyo to. Ha? Gayong palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Kaysa sumama ka sa amin ng mami mo sa mga gawain sa gobyerno. Bakit? Meron ka na bang napanalo sa sarili mo? Meron na ba? Meron ka na bang napanalo na ikaw lang? Tanungin mo ang sarili mo. May napanalo ka na ba sa sarili mo? Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Yang mga kaibigan mo sa ibang bansa, kaya sumasama sa iyan dahil alam nila na ikaw ay anak ng isang presidente. Kaya sumasama sa iyan, ipasok mo yan sa tuktok mo. Dad, yung mga kaibigan ko sa ibang bansa, hindi nila alam na anak ko ng presidente. Kaya nga po, ayoko may pagkaibigan dito kasi... Mismo! Kaya hindi mo alam ang pakiramdam. Dahil hindi mo alam. Hindi mo alam kung sino ang sino. Hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam ang totoo. Hindi mo alam kung sino ang totoong tutulong sa iyo. Hindi mo alam ang kaibigan. Ito, pananalitang ito, kung totoo ito, nagkamali rito si Ferdinand Marcos Sr. Bakit? Sino yung dalawang katropa niya? Isa second cousin. Si Tabaco, trinidor siya. Yung isa yung kamamatay lang si Enrile na political butterfly.
Oh, 'di ba? Trinidor din siya. Dahil sabi ng iba, patawarin natin siya. Wala naman tayong choice eh. Pero nagkamali rito. At lumilitaw rin dito, sinisiraan ni Amy Marcos ang pamilya niya kung paano magpalaki ng anak. 'Di ba? Isipin mo na lang ha. Issue rito, so granting lang for the sake of this argument. Si PBBM party goer. Okay, wala naman siyang pwesto sa trabaho, wala siyang papel sa gobyerno eh. Di party. Mayaman, maraming pera. 'Di ba? Jeff Rocks. Okay? Pangit pa lang pagpapalaki ng mga Marcos pa mga anak nila, no? O isipin mo si Amy nangagaw ng asawa. 'Di ba? Tingnan yung mga post ni P1. No. Inagawad niya ng asawa. Tapos si BBM, easy go lucky. Oh. Si Amy, merong ilang posisyon ang hawak nito ni Amy. Pati yung sa parang MTRCB, hawak niya rin dati. Plus meron pa siyang isang posisyon. Pero mas gusto niya sa film. Oh. Yung pagkamatay ng Trajano, question lang siya doon, nagtanong lang yun eh. Parang sa meeting yata ng kabataang barangay. Ano nangyari? Ayon doon sa balita. Mababasa niyo sa Wikipedia yan. Anong ginawa? Pinakaladkad sa kanyang mga bodyguards. Tapos, nung makita muli, ayun, patay na. 'Di ba? Alam niyo, adik lang makakagawa ng ganun. Dito maraming nagulat eh. Kaya nangyari, yung sumunod dito, yung sequel nito, hindi na kumita yun sa totoo lang. Ang nangyari na doon, nagbibigay na sila ng pera sa mga vloggers para mag-content, kumbaga pa-premyo, pambibigay ng ticket. Kasi may patakaran ng SM Cinema na kailangan bago mag-alas 6 ng gabi. Magkano yun? 25,000 na o 20,000 na ang isang pelikula. Kapag hindi pa kumikita ng ganon, tatanggalin sila at ang ipapalit kung alin ang kalaban niya sa araw na yan na kumikita. So para masiguro, nag-aabono na pamigay. I-research niyo yung Archimedes Trajano. Yan ang totoo! O, di ba? Yun ang totoo. Thank you. Paano mo malalaman na yung mga kaibigan mo sumasama sa'yo? Paano mo malalaman kung yang nakikipagsaya sa'yo ay kasama mo pa rin kahit magkalintik-lintik na ang lahat? Oops, nangyari po yan. Yung mga kaibigan ni PBBM, nangyari yan. Nagkalintik-lintik ng lahat. Kasi di ba pagpasok ni Cory Aquino, parang yung first order, executive order ata tawag doon kay Cory, freeze ang accounts ng mga Marcoses at ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan ni Bongbong, hindi na-freeze ang mga accounts nila. Yung kay Marcos Sr. lang, yung mga kaibigan nila, mga kapamilya, mga malalapit ang na-freeze. Kabilang na nga dyan, etong mga tanto ko, yung may-ari na Rustans, mga dating naging amo ko sa Baker's Kingdom. Yung mga kaibigan ni Bongbong, yun mga nakatulong sa kanila. Katulad ditong isang paboritong tirahin ng isang grupo ng mga vloggers, BBM vloggers din, yung asawa ni Don Solweta. 'Di ba? Sabi resigned na, kick out na, natanggal na. Ilang meeting na nagdaan recently kasama ni PBBM. At hindi siya katulad ni Bongo na talagang, 'di ba? Kulang na lang pati pagpapalit ng brief ng presidente makikita siya eh. Siya hindi. Hindi nawala kay PBBM yung kanyang mga kaibigan. Kaya nga sabi ko, nung pinapanood ko to, si Saplag Dameo, kung may pagkakamali dito, may pagkakamali dito sa eksenang ito, si Marcos Sr. Kasi yung mga kaibigan niya, yun, trinidor siya. Diba? Hindi naman lahat, may mga nanatiling tapat. Pero ang masaklap kasi, pag yung circle of friends mo, may trumaydor sa'yo, nako po, lahat damay-damay. And that what happened to him. Ang resulta, kick out silang lahat sa Pilipinas. Ibo sa akin.
Di ba? Eto pa. Naalala nyo noon, diyan din sa sa Made in Malacanang din. Nanggulo rin si Amy. Doon sa sa kasal ni Irene. Payak at huwag maging palalo. Huwag maging ganid at mapagmalaki. Huwag ipangahas ang yaman. Saan ba galing yung pari na yan? Tsuhin ni Greggy, si Father Fritz Araneta. Bakit wala bang makuhang pari dito sa Ilocos? Yan ang gusto ng anak mo. Hayaan mo na. Mami, anong hayaan? Tingnan nyo parang adelantado ang dating dito ni Marcos Sr. Dito ho sa pelikulang ito ni Amy. Di ba? Kasal to. Ano gusto niya? Habang pinaplano natin itong kasal, chinecheck natin yung statistics kung sino ang hindi pa nananangalian. Ime, boses mo. Kasalanan sa Diyos ang kalabisan. Ang kasiyahang parang wala ng bukas, nang hindi man lang naibahagi sa kanyang simbahan at sa kanyang kapwa. Maging ehemplo sana kayo nang maging makakristyano at talikdan ang ganitong makasalanang gawain. Dami mong alam! Di ba? So, yung nambato doon, yan ay si Amy. Ngayon, kung hindi ka bangag sa mga oras na yan, sa kasal ng kapatid mo, di ba? Magagawa mo bang guluhin? Batuhin ng pare? Oh. Ay, nako. Okay?